Magandang umaga! Para sa edukasyon sa pagpapakatao sa Baitang 10, ating tatalakayin ang Module 17. Ito ay may paksa na ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan, gintong aral at pagpapahalaga. Suriin at isa-isahin natin ang mga layunin ng ating aralin sa araw na ito. Matapos ang aralin ito, ikaw ay inaasahan na A. Natutukoy ang batayan na paglusga sa kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan, gintong aral at mataas na pagpapahalaga. B. Nakapagsusuri kung paano paihirahin ang mga mas mataas na pagpapahalaga sa isang sitwasyon na may conflict. C. Nagtatama ang isang kilos sa pamamagitan ng paggawa ng mga tiyak na hakbang gamit ang paninindigan, gintong aral at mas mataas na pagpapahalaga. At isuriin at alamin ang kakayahan natin para sa paunang pagsubok. Maaring kumuha ng pirasong papel at doon ilagay ang kasagutan. Tandaan, may 5 segundo kayo bago ihayan ang tamang sagot. Handa na bang lahat? Para sa unang bilang, alin ang mas matatag na batayan ng pagiging mabuti o masama ng isang kilos ayon kay sa pananaw ni Manuel Kant? Letter A, ang mabuting kilos. Letter B, ang layunin ng isang mabuting tao. Letter C, ang makita ang kilos bilang isang tungkulin. At letter D, ang pagsunod sa mga batas na nagtataguyod ng mabuting kilos. Ang sagot ay letter C, ang makita ang kilos bilang isang tungkulin. Ikalawang bilang, alin sa mga kilos sa ibaba ang tumutugon sa tunay na tawag ng tungkulin? Letter A, ang pagbibigay ng regalo tuwing may okasyon. Letter B, ang pagtulong sa kapwa na may hinihintay na kapalit. Letter C, ang pagtakbo sa halalan upang maglingkod sa bayan. At letter D, ang pagbayad ng tamang buwis sa takdang panahon. Ang tamang sagot ay letter D, ang pagbayad ng tamang buwis sa takdang panahon. Ikatlong bilang, anong paninindigan ang hindi ipinapakita kung tamad ang isang tao na mag-aral? Letter A, ang pag-aaral ay sagot sa kahirapan. Letter B, ang pag-aaral ay para sa mga nagnanais yumaman. Letter C, ang pag-aaral ay nakatutulong sa pagtukla sa katotohanan. At letter D, ang pag-aaral ay para sa matatalino at masisipag pumasok sa paaralan. Ang tamang sagot ay letter D, ang pag-aaral ay para sa matatalino at masisipag pumasok sa paaralan. Ika-4 na bilang, bakit kinakailangan isaalang-alang ang pakanan ng kapwa sa ating pagkilos? Letter A, dahil ito ay tanda ng tunay na pananampalataya. Letter B, sa pagbibigay sa kapwa, tumatanggap tayo ng tamang pananampalataya. Letter C, kung ano ang iyong ginagawa ay maaaring gawin din sa iyo. Letter D, lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter D, lahat ng nabanggit. Panghuli at ikalimang bilang, ang pagtulong sa kapwa ay tinuturing na mabuting kilos. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng mas mataas na pagpapahalaga? Letter A, ang pagtulong sa kapwa ay daan upang tulungan ka rin nila. Letter B, ang pagtulong sa kapwa ay nakapagbibigay kasiyahan sa sarili. Letter C, ang pagtulong sa kapwa ay pagtugon sa tawag na maglingkod. Letter D, ang pagtulong sa iba ay bunsod ng pakikisama. Ang tamang sagot ay letter A, ang pagtulong sa kapwa ay daan upang tulungan ka rin nila. Tunguin naman natin ang balik-aral sa mga nakaraang aralin. Jumbo letra, isaayos ang mga letra ng salita upang matukoy natin ang hulugan na tumutukoy dito. Handa na ba ang lahat?
tumutukoy sa isang kondisyon o kalagayan ng kilos na nakababawas o nakadaragdag sa kabutihan. Tamang sagot ay sirkumstansya. Tumutukoy sa panloob na kilos. Tamang sagot, layunin. Ito ay panlabas na kilos ng isang kapan o paraan upang makamit ang layunin. Wala na ba? Tamang sagot ay paraan. Lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may dahilan, patayan at may kaakibat na pananagutan. Tamang sagot ay kahihinatnan. Ngayon naman, tukuyin natin ang aralin natin sa araw na to. Ito ay merong paksa, ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan nitong aral at pagpapahalaga. Likas sa mga tao na naisin at gawin ang isang bagay na magbibigay ng kaligayahan para sa kanila. Ngunit, naitanong mo ba sa iyong sarili na tama ba na gamitin ang kaligayahan na ito bilang layunin sa pagsasagawa ng isang kilos? Pero sa kabilang banda, tinuturing dito patayan ng paghusga sa paggawa ng kabutihan o kasamaan sa isang kilos na bunga o kinakahihinatnan nito. Halika't pag-usapan naman natin ang gawin na madalas makita natin sa paaralan, ang pangongopya. Mula sa pagsusulit hanggang sa pang-araw-araw na takdang aralin, hindi makaiwas ang ilang mag-aaral na gawin ang bagay nito. Bakit nga ba? Naghahatid na mabuting bunga o kinatnan ang pangongopya. Maaring matugunan ito ang mga pangailangan na pumasa ang isang mag-aaral bukod sa maraming makakuha na nais niya makakuha ng isang mataas na marka. Ngunit hindi maituturing na kailanman na mabuting gawain ang pangongopya. Hindi sapat na batayan ang bunga o kahinatnan sa paghuhusga ng kabutihan o kasamaan. Ang bunga ay maaaring hindi rin agarang makita, lalo na kung mas mahaba ang oras at proseso ng paggawa ng isang kilos. Tulad ng halimbawa na nabanggit natin sa taas na ang pangongopya ay hindi palaging maghahatid ng magandang resulta. Sa pagkakataong ito, hindi malinaw na batayan sa paghusga ng mabuti o masama ang magiging bunga ng gawain o kilos. Tandaan, gawin mo ang iyong tungkulin alang-alang sa iyong tungkulin. Ito ay mula sa pananaw ni Immanuel Kant na isang alemang pilosopo na naglalayong ipakita na ang tunay na batayan ng mabuting kilos. Ayon din sa kanya, anumang gawain na taliwas dito ay tinuturing na masama at binigyan din ng panahon na ito ang pagganap sa iyong tungkulin. Isang hamon sa nakararami na tugunan ito. Pinaliwanag din ni Kant sa kanyang kautosang walang pasubali o categorical imperative na kung saan ang isang kautosan na walang kautosan ang mismong tungkulin ay ang kondisyon. Tandaan, bilang batay ng pagkamabuti o pagkamasama ng isang kilos, inuobliga ng categorical imperative na gawin ang tungkulin sa ngalan ng tungkulin. Ngunit, hindi agad may tuturing na mabuti o masama ang isang kilos. Nakabatay pa rin ito sa dahilan natin kung bakit natin ito ginagawa o gagawin pa lamang. Ang kautosang walang pasubali o categorical imperative ay pagkilos sa ngalan ng tungkulin. Ginagawa ng isang tao ang mabuti dahil alam nila ito ang nararapat at hindi dahil kasiyahan ng gawin ito. May mga kilos ang tao dahil sa kanyang hilig o inclination at hindi dahil ito ay isang tungkulin o duty. Sa halimbawa, ang paghinga ng tao o breathing. Bagamat sa paghinga, tinutupad natin ang tungkuling mabuhay, wala namang itong katangiang moral dahil hilig o likas sa mga tao ang paghinga. Subalit, hindi likas o hilig ng isang tao ang paghiling, ang paghinga
na maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Kahit pa nahaharap siya sa isang mahirap na pagsubok, malinaw na siya'y kumikilos batay sa kanyang tungkuling mabuhay. Lagi natin tatandaan, ang pagganap sa tungkulin ay ginagawa dahil sa ito'y tungkulin na siyang ituturing na isang mabuting kilos. Sa pagkakataong ito, gamitin nating halimbawa ang pagbibigay tulong sa mga nangangailangan. Maaaring sabihin na hilig lamang ng isang mayaman na magbigay ng limos sa isang mahihirap. Sa kabilang banda, kung magbibigay ng tulong ang isang pulubi sa tao na alam niyang hindi pa kumakain at mahina na, may tuturing na mabuti ang kilos dahil tawag ito ng tungkulin at hindi dahil hiling ito ng pulubi. Ating suriin ang balangkas ng utos ng walang pasubali ni Immanuel Kant. Una, sinasabi na dito, kumikilos ang tao sa paraang na maaari niyang gawin pangkalahatang batas ang paninindigan. Ano nga ba ang paninindigan? Ito ang dahilan ng pagkilos ng tao sa isang sitwasyong itinakda nito ang kilos bilang isang tungkulin dapat at mabuting gawin. Ayon naman kay Confucius, may pagtugot ng gitong aral o the golden rule, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Mula sa sabihan na banggit ni Confucius, isang pilosopo mula sa silangang Asya, makikita ang pagkakatulad sa dalawang pagtataya ng unang balangkas at kautosang walang pasubali ni Kant, ang reversibility. Ayon kay Confucius, mahalagang isaalang-alang ang mabuting pakisama at ang pangalan ng bawat kapwa-tao sa kanyang kinikilos. Itinuturing din ni Confucius na patayan ng moral na kilos at reciprocity o reversibility. Kinakailangan pag-iisipan ng malalim ang bawat kilos bago isagawa at ang magiging epekto nito sa iba. Dito higit na mapatutunayan kung mabuti o masama ang isang partikular na kilos. Kung ano ang ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawain ninyo sa kanila. Pamilyar ba kayo sa naging paksa ng salita nito? Oo, ito'y mula sa Biblia sa Mabuting Balita ni San Lucas mula sa Kabanata 6, talata 31 na siyang tinuring ni Jesus. Samantala, makikita naman sa hadith, isa sa mga batayan maliban sa Quran, ang pahayag na wala ni isa man sa inyo ang tunay na mananampalataya hanggat hindi niya ninanais sa kanyang kapatid ang nais niya para sa kanyang sarili. O di ba napakaganda ng mga sinabi mula sa hadith na binanggit ni Muhammad? Sumasang-ayon din ang kasabihan ni Confucius sa turo ni Propeta Muhammad sa pananampalatayang Islam. Sa puntong ito, malinaw na ang gawain ay mabuti kung ito-philosophical o may pagkakatugunan. Binibigyan din sa pahayag na ito ang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa bilang tanda ng tunay na pananampalataya. Pinaliliwanag din ito na obligado ang bawat tao na gumawa ng kabutihan sa iba at tiyak na makatatanggap siya ng kabutihan. Sa pagbibigay ng kapwa, matanggap din tayo. Sa huli, mahalagang tiyakin na ang bawat kilos natin ay hindi lamang para sa ating sarili, bagkus para sa lahat. Ayon kay Mark Scheller, ang pagpapahalaga bilang batayan sa paghusga ng kabutihan ng kilos, ang tao ay may kakayahan husga kung mabuti o masama ang isang gawin kung kilos ay sa pagpapahalaga o values. Ayon sa kanya, nasalaysay kasi sa pagpili ng pahalagahan ang paghusga. Sa pagiging mabuti o masama ng kilos ng tao, may tuturing na mabuti ang isang gawain kung mas pinipiling gawin ang mas mataas na pagpapahalaga kaysa sa mababang pagpapahalaga o positibong pagpapahalaga kaysa sa negatibong pagpapahalaga. Halimbawa, maaaring magdulot ng kasiyahan sa pakiramdam at pagtanggap ng iba o ang kabataan ang paninigarilyo. Subalit,
Alin ba ang mas mataas na pagpapahalaga? Ang pasariling kasiyahan o pagtanggap ng iba o pangangalaga sa sariling katawan at kalusugan? Binibigyan din ni Scheller na hindi ang layunin o bunga ng kilos ang patayan sa pag-uusga ng kabutihan o kasamaan mismo nito. Hindi maaaring sa layunin na dahil naging masalimot ang paghahanap ng pamantayan. Gayun din, ang bunga dahil kailan paghintayin ito bago malaman kung mabuti o masama ang kilos. Aniya, ang batayan ay ang mismong pagpapahalagang ipinakikita habang isinasagawa ang isang kilos. At upang matiyak ang pagpili sa mataas na pagpapahalaga, halika, balikan natin ang 5 katangian ng mataas na pagpapahalaga ni Max Scheller. Nilalaki na ito sa nakaraang Module 10 sa paitang 7. Kaya magsisilbi na lamang ito ang paalala sa atin. Ito'y ang mga sumusunod. Kakayahang tumatagal at manatili. Timelessness o ability to endure. Mahirap o hindi mabawasan ang kalidad ng pagpapahalaga, indivisibility. Lumilikha ng iba pang pagpapahalaga. Nagdudulot ng higit na malalim kasiyahan o kaganapan o depth of satisfaction. At malaya sa organismong dumaranas ito. Sa iyong pagtulay sa mahabang proseso ng pagpapakatao, mahalagang malinaw sa iyo ang mga batayan sa pag-uusga ng kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Ang malalim na pag-unawa sa kautosang walang pasubali, gintong aral at mga pagpapahalaga ay magbibigay sa iyo ng matatag na kakayahan na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Tandaan, gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Hindi man ito magiging madali sa iyo sa simula, ang mga pagsasabuhay naman ito ay makatutulog sa pagpupunan mo na abutin ang ikatlong ng pagpapakatao at rin ang pagiging personalidad. Halika, subukan natin sagutan ang mga katanungan sa paglalahad. Mula sa gintong aral, paano mo may pakikita na ikaw ay may paninindigan sa pagpapahalaga sa iyong magiging kilos? Saan dapat nakabatay ang kilos? Sa mabuti ba o sa masama? Ang mga kasagutan ay maaaring gawin natin matapos ang video lesson na ito. Sa atin naman sa pagpapahalaga, kunwari ikaw ay may tablet na inyong ginagamit. So mula sa tablet reminder o yung wallpaper, sa ating mga naging aralin sa module ito, maaari kang gumawa isang wallpaper na naglalahad ng mga paraan kung paano mo mabubuo ang isang mabuting paninindigan at makapipili ng mas mataas na pagpapahalaga sa bawat kilos. Tingnan naman natin kung may natutunan kayo para sa ating panapos na pagsusulit. Kumuha ulit ng pirasong papel at tignan natin kung inyong naunawaan ang ating aralin. Alin sa mga matatag na batayan ng pagiging mabuti o masama ng isang kilos ay sa pananaw ni Immanuel Kant? A. Ang mabuting kilos. B. Ang layunin ng isang mabuting tao. Ang makita ang kilos bilang isang tungkulin. At letter D. Ang pagsunod sa mga batas na nagtataguyod ng mabuting kilos. Ang tamang sagot ay letter A, ang mabuting kilos. Naway marami tayong natutunan para sa ating module sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!